Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Yung hindi nagsagot, sumagot ng amen ha. Amen. Hindi kang bidado. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin para sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Amang Yahweh at ang pagkakaisa ng Diyos Espiritu Santo, ang ating Panginoon ay sumayin yung lahat. Mga kapatid, ang kasamang tubig at asin na ito ay nagpaalala sa atin unang tayong binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na ito'y pagpalain at paratilin ito na tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritu nagpagbanal at pinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhat kasariwas daigdig. Ito'y nag-aalis sa mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinili na marapati mong basbasan ang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mo sa iyo. Sariwain ang bukal ng tubig mo sa amin at ingatan kami sa Espiritu at katawan at kami may layo nito sa kasalanan at makapasok sa iyong karian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinili namin ito sa magitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, halina't makinig sa banal na salita ng Diyos na makintal ang ating puso at diwa sa mga aral at gabay ng mag-anak sa kanilang buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. Sa iyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng publikano na nagngangalang Sakeo. At pinagsikapan niyang nakita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapanda. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbubulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila, tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito, di pili ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Mga magulang kubot kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. So ngayon mga kapatid, una, ang pagbibindisyon po, hindi lamang po dahil sa bagong bahay. Ang pagbibindisyon po ng isang property o tahanan ay isang pag-aanyaya sa pagpasok ng Panginoon. Kalaki po dito yung tinatawag na biyaya. Masarap pong tawagin biyaya, lalo tigit kung alam natin na ang biyaya ay tunay na grasya. Kasi anong silbi ng grasya kung hindi mo naman kayang mag-share? So, minsan mga kapatid, ito po yung malaking tanong. Papaano mo mapagpapahalagahan ang buhay? Ang buhay po masarap kung tutuusin. Ngunit kung hindi mo ito magagamit sa tama, walang saysay. Ang ganda, lumilipas. Ang pera, hindi mo madadala. Pero kung mayaman ka sa lupa, dalawang klase yan. Ang yaman mo sa material na bagay at ang isang yaman mo ay yung pakikisama. Kung mayaman ka sa pakikisama mga kapatid, hindi ka pa nagigising, yung mga katagay mo nag-aabang na. Kasi alam nila, masarap ang pulutan, lalo na kung may okasyon. Hindi ka nakakalimutan pag December kasi nga, December 1 pa lang, nakikita ka na. Di ba? So parang ninong at ninang yan. Kasi kung bakit ko ito sinasabi mga kapatid, nung dumating si Jesus, nagmadaling umakyat si Sakeo sa isang puno ng sikamoro kasi si Sakeo ay maliit. Nagkataon siya nagpapautang. Kaya sabi niya, kung ako ay may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanila. Pero ano sabi ni Jesus? Ako'y pumarito, hindi para magparusa. Pero alam niyo mga kapatid, kung bakit ko po ito sinasabi sa inyo, ang grasya, masasabi lang grasya, hindi dahil sa may tinanggap ka. Ang grasya, para malaman mong ito ay grasya, anong dapat mong gawin sa grasya? Share. Yan. Kanina kaya?
huwag sa kanila. Yan. Yun ang totoong grasya. Ang grasya, pag ginamit mo kuya sa tama, nanganganak yan. Kasi nakita ng Diyos na napagkatiwalaan ka niya sa maliit na bagay, anong ginagawa ng Diyos na ito? Pinapalitan. Sumusobra pa. Liglig. Kaya mas marami ka pang taong matutulungan. Pero alam niyo mga kapatid, kaya ako po ito sinasabi sa inyo, yung biyaya, nandyan na. Nag-uumapaw sa kalangitan. Pero kung hindi mo ito kayang gamitin sa tama, isang araw, magugulat ka. Bakit madaling nauubos at bakit madaling nawawala? Kasi hindi ka naging totoo. Di ba? Marami mga kapatid, kaya bakit ito sinasabi? Hirap kayo hindi ah. Ano silbi ng biyaya kung hindi mo gagamitin sa tama? Okay. Kaya ang sabi ni Sakeo, Panginoon, kung meron po akong nadaya, 4 na ibayot, mapapalit ko. Kaya kapag kayo nagpagamit sa kalooban ng Diyos, isang araw maintindihan mo kung bakit ka umuunlad. Means tama ang ginagawa mo. Amen. Huwag kayong tumulad doon sa tinatawag nating puro akin, puro pakabig. Dapat magpagamit ka sa panawagan ng Diyos. Kaya sino pong may pera rito, taas ang kamay? Meron pera. Lord, wala silang Hindi po pera, Father. Ayun. Hindi lang sapat. Oh. Meron. Ang totoo, kasi nakikita nyo yung kulang sa inyo. Pamahal rin. Yan ang sikreto. Para maging masaya ang tao, Maging content. huwag mong tignan kung ano ang kulang sa iyo. Dapat, kung ano ang meron ka, yung sinasabi mong hindi sapat, dapat pagpahalagahan mo para maging sapat. Well, Diba? Ayun. Ani mo mayaman ka. Kita mo ha, libre po ba ang mangarap? Libre po ang mangarap. Totoo yung Father. Lakihan mo na. wag mong tipirin. Hindi naman masama, lawakan mo na. Mga kapatid, pag humingi ka, huwag naman yung Sobra. sobra. Tama lang. Tama lang. Kapatid, kaya ko naman sinasabi sa inyo, imagine nyo ha, nandiyan ang biyaya. Pag hindi mo ginamit sa tama, isang araw, mawawala yan. Correct. Pero kahit maliit yan, kahit na hindi sapat, pag pinagpahalagahan mo yan, magugulat ka, bakit nagkakasya? Saan ka nakakita? Mahirap po ba ang buhay, madam? Mahirap talaga. Ayos lang. Hindi, medyo lang. Mahirap po ba ang buhay? Sakto lang. Sakto lang. Mahirap ang buhay? Diyan. Hindi, mahirap ang buhay. O, sakto lang. Kung may, tinan niyo ha, kung mahirap ang buhay, sabi niya sakto lang. Sana lahat ganyan. Mahirap ang buhay. Kung mahirap ang buhay, nakakapag-lipstick, nakakapag-kilay. Mahirap ang buhay. Yung may mahirap ang buhay. Oo, mahirap ang buhay. Kaya nga, pagtsagaan nyo na mahirap ang buhay. Kaya tayo nabubuhay, habang may buhay, May pag-asa. mani, 2027. Mali pa rin eh. Habang may buhay, yan. Hindi lang pagsubok, may problema. Ha? Agad mo yun. Diba? So mga kapatid, sana sa araw na ito, patuloy tayong pagpalain ng Diyos. Sa kabila ng tayo ay nagkulang. Sabi nga rin sa panalangin, Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Baka sa akin ang ngalan mo. Sunod namin ang kalooban mo dito sa lupa. Para na sa langit. Kaya sana mga kapatid, sa oras at sa araw na ito, papasukin natin ang grasya ng Diyos sa magitan ng dakila nating pagmamahal at pagtanggap sa Kanya. Amen? Amen. Ang lahat ng mag-alak sa sambayanang ito, sino po magbabasa? Madam. Amang mapagmahal, lawin mong pamayanihan at tapat na pamamahala ng aming tahanan. Iniluluhog namin. Sapagkat lubha ka mawain, Amang makapagkalinga, loobin mong maging bukas palad kaming lagi. Sa mga kapuspalad, dukha at sawi, iniluluhog namin. sapagkat lubha ka mawain, Amang may kapal, loobin mong maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Iniluluhog namin. sapagkat lubha ka mawain. Aming Ama, sa iyong kagandahang loob, ibinibigay mo sa amin ng iyong buhay at pagmamahal. Tangkilikin mo ang iyong namimintong angkan, yamang ikaw ay pinagmumulan ng kanilang mabubuting pagsasamahan. Inilulog namin ito sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Manahan ka Panginoon Jesucristo sa piling na nagpasinaya sa bahay nito na umihiling ng pagbibindisyon sa iyo upang sa paglagi rito ay kanilang maradama
ang iyong pagkukup at upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod at upang sa pagbabalik dito ay kanilang mapangunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanang sumapit sa iyong inandang tahanan sa maligayang pagpipisan sa iyong amang nasa kalangitan. Hari namin nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapang kaloob ni Kristo ay maghari nawa sa ating puso. Salita ni Kristo ay manahang lubusan sa ating kalooban upang anumang ating ganapin, salita o gawa ay mangyari na lahat sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Thank you, Father. Amen. Ate! Sam, ikaw na mag-guide kay Father. Uy, dadan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sige po. Hindi na, okay. Naman, gumuhos yun eh. Grabe ka naman. Sabi ng Father. Mauna kayo. Pwede nyo na pong hagisan ng dito. Ay, Ayoko na. Simulan niyo sa... Ako. Ako nga. Tapos pa, ito na. sino kayo no? Diyan ka sa labas ka muna ng simula. Maghagis. Kumatay. Yung mga Later. Halika. Let's go. Meron pa? Wala na. Pasok po kayo dito, ikot. Dito po. Pasok po, ikot. Sana. Pasok po. Mamawala na ng tao sa baba. Lahat yata ang makit. Mawala na, naubos na. Naubos na. Nagbantay ka, Father. Nagbantay. Lang. Huwag kayo mamaya, oh. Hindi. Tawag lang. Pwede. Alam mo. Pwede. Kailangan. Kailangan. Uy, mamaya. Mamaya pa yan. Tatakot ka. Hindi, mawala na kayo. Mamaya pa daw. Mamaya pa, ha? Balik si Pare Oli. Alalaya mo. Kunin yung barya. Ang dami tayo naman dito. Hindi. Mamaya pa. Mamaya pa nga, Nick. Pare, makamakain po kapag kasulina yan. Wala akong Wala akong gas. Ang bihira ka tao ka, oh. Mamaya pa. Tunggu. Sino na magawa? Later pa kukuha. Later pa. Ay, sa mga makita doon. Nandun siya sa ano. Ubus yan, bababa. Tignan mo. Hoy! Oli! Tignan mo, parang tatanga-tanga. Le! Ating mineral. Tawag ka, naiwan ko na holy water. Tawag ka ni Father! Hindi yan pwede. Bless ka lang. Hindi yan pwede. Ay, wala pang iba? Sabi ko, bless ka yung Father. empty bundle. Pwede naman. Alisin lang muna yung laman. Pwede na. Pwede na. Kapatay. Kunin mo yung kanila. Ilan ba natin ito? Nalagay sa ay, tayo na ano na Haggard. Saan ito nalagay sa ano ko ba? Ito sa harapan ka. Kasali na lang po niyo sa ano? Sa inyong altar. Kumain sa taas. Sa pangalan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sige po. Sige po.